So ito, kadadating lang namin dito sa sementeryo ng Panggubatan o Pangubatan Cemetery dito po sa Samal Island, mga master. So, makikita nyo nasa daan, yan, ang ganda, as in wagmumukha siyang parang liblib talaga, peaceful po talaga, nakakatuwa. So baba tayo guys, tingnan natin, check natin. So yan mga master, ang ganda ng kinatatayuan ng sementeryo, peaceful at malinis for me. So i-rate ko to, ang sementeryong ito, ng kalinisan at kagandahan. Out of 10, 10 is the highest. Mga 7 or 6. Ay. Meron kami dito nakakita, napansin na, bagong living guys, oh. Ang saya ni kuya, nakasmile. Ay, ito yung BFF, oh. Maliit lang, no? Yung paniniwala nyo mga master pagdating sa sinasabi nga nilang cruise sa mga sementeryo. Kasi iba, sabi, kaya rin nilagay yan para doon nga nagpe-pray. Iba pag hindi na makita yung kanilang mahal sa buhay. Pero may mga, din guys, yung iba naman gumagawa ng ritual sa ganyan. Yung ibang mga mangkukulam. Bukas po guys, papunta na po ako ng Bohol, pabalik ako. Meron pa mga haunted house doon akong iba vlog. So, abangan nyo doon uli yung vlog ko doon. Bakla, wala kang alam na kwento dito. Ano masasabi mo dun, BFF, yung nagmukbang tayo, tapos ang sabi ang lakas mo daw kumain. Ano ba ang ibig sabihin ng mukbang, di ba? Kailangan masarapan yung viewers, tignan yung Correct. Mga next vlog natin guys, I want chapsi pa rin BFF. Siyempre yung mga BFF ko, yan. malusog, malakas kumain. Correct. Oo, tingnan mo yung dede niya, busog na busog. Sarap. Masakit talaga ng kamay ko. Nakaksidente kasi kami kanina, pero hindi naman masyadong OA. May bagong living dito guys, oh. Bakla, parang may narinig ako. Boses ng bata. Parang tibag na. Oo, nakalkal na, oh. Na. Pansin ko, oh, umaabot yung tubig dito, binabaha. Ito naman, parang ikinulong yung patay. Wala na BFF. Pare-parehas na. Hala, namawala si BFF. BFF, huwag ka sasagot, ha. BFF, nasan ka? Hala. Bakla ka ng taon. Ba't mo ako iniwan dito? Tignan nyo itong isa. Ano po yan? Libingan po yan. Kagad. Nasan ka? Mga pictures dito, oh. Parang dati siyang gubat. Niya sa pinaka-entrada ng sementeryo, masasabi mo talagang liblib siya. Kanina pa kami mga master, kanina pa kami nakakarinig ng kuwaw. Yung wow! Wow! Ang ibig sabihin nun guys, Disgrasya or na-disgrasya na nga kami kanina. Negative talaga yung kuwaw na yun. Karamihan din ang naniniwala dito sa Davao o sa Mindanao na kapag narinig mo raw ang kuhaw sa iyong bahay ay meron daw something na mangyayari na may kinalaman sa pagkawala ng buhay o kamatayan, lalo kapag hindi ka tinigilan nito habang huni ng huni sa iyong bintana o sa mismong tapat ng iyong bahay. Pero ang ibon na yun ay nananatiling misteryoso dahil sa ibang part lang Pilipinas, lalo na ng Visayas, ay ang ibig sabihin naman nun ay nauuhaw daw ang isang ibon na tinatawag nilang kuhaw or uhaw ang tawag nila doon dahil ito daw ay humuhuni dahil humihingi ito ng tubig. Sa katunayan nga, sa maniwala kayo o hindi, ay nung malapit na kami sa port na pabalik na kami o pauwi na kami, ay sinundan kami ng napakalayong distansya mula dito sa sementeryong ito. Ba't nawala nung dumating tayo nawala na, pero narinig natin. A few moments. So ito na naman yung isang sementeryo dito sa Bohol, si Katuna. Luma na rin siya. Inilalagay nila sa ibaba yung sa gilid yung bagong nilibing. At dito sa bandang itaas yung mga luma. Ito yung malaking krus. So typical na sementeryo, pangkaraniwan na lang din to guys. Walang dito, walang masyadong nakakatakot na wala ko masyadong napipil. Yung mga nagtatanong, ang gamit nating camera. Itong bagong bili natin, oo, na nag-enjoy talaga ako, napakasulit, tsaka maganda yung quality ng camera niya. Kasi may mga naabutan pa tayong dumalaw. Bahay na dito.
Naisusum mo siya. Ah, pare, ito oh. Naisusum pa siya mga master. May pare dito inilibing. Ayan, kung kilala nyo siya guys. Parang ang bata pa niya. Ilang taon lang siya namatay? 1974? Plus 2020. E de ano, ilang taon lang siya. Ay. Ayan siya guys oh. Batang bata pa si ano. Mukhang mabait siya. Bakit meron bang mukhang masamang pare? Charot lang guys ha. Ah, dito may mga manggahan na. Okay. May rancho na dito. Ibang property na. Let's go. Oh, yan. Ang pangalan niya ay Restituta. Pinaghalo siguro yung mga So nag-rest na po si Madam Restituta. Restituta. Paano ba? Restituta. Pansin ko naman dito sa sementeryo nila guys, malinis naman siya. May mga tamang pinaglalagyan ng kalat. Timoteo, meron pang isa rito guys. Nasian Sino. Ba't kaya no, mga magulang natin, binibigyan tayo ng mga pangalan ng mga kakaiba, mga ano. Pero in the end, ang mangyayari, magiging ano na lang, palayaw na lang. Dodong, bobot. Masunog guys. Ano po pasensya na po. Nakakatawa lang. Makakita po kayo ng mga ganyan larawan ng kasal sila. Tapos ngayon magkasama na po sila sa isang libingan. Tanong ko sa inyo guys, mahilig din ba kayo magbasa-basa ng mga pangalan ng mga patay? Pag pumupunta kayo sa Ay, meron din siya. Dalawa yung Restituta. Restituta. Hindi Restituta ang basa. Restituta. So, hindi ko alam kung babae po. Baka pwede ding lalaki. Oo. Kayo ba? Nagbabasa ba kayo guys? Ng mga puntod. Ako kasi, depende. Pag wala na akong time. Kasi ang babasahin mo isa-isa yan. Pag nagko-caught attention lang sa akin, ganun. Oh, ito social guys oh. May terrace. Yung kanyang parang terrace. Naglalakad ako ngayon sa isang mga libingan sa ilalim ng lupa na nakadirekta na. Parang wala na silang nitso kagaya ng mga nandito sa gilid. So located po ito mga master dito po sa Bohol, Corella, Bohol. Kasi meron din pong Corella sa Davao. If I'm not mistaken, New Corella or New Corella ang tawag po. So mapapansin nyo rito na peaceful yung kanilang kinalalagyan. Siyempre, wala kang maingay dito eh. Pero balita ko, yung mga marites, gagawa ng sariling libingan. Ibubukod yata, charot. So, iyan. Isa na nga ito sa mga luma na cemetery dito sa Bohol. Tignan mo to guys oh. Parang ibinalanggo siya sa kanyang sariling libingan. Master, ganito kasi yan. Kung Biblia po pag-uusapan, ang taong matuwid po, bumabalik po yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu po sa Panginoon. And then yung mga masasama, ibinibilanggo po iyon. Inilalagay po sila or inihahanda sa judgment. For me, yun po yung parang nalaman ko lang. Tapos, merong mga sinasabi sa Bible na espiritu ng mga bilangguan. Doon ilalagay yung mga binibilanggo or mga tao na masasama. Hindi po pwedeng magkasama yung mabuti at masama. Meron dalawang puntod na napakatagal na dito sa aking harapan. At ito yung karaniwang nakikita kong mga puntod sa mga pinupuntahan ko. Yan. Ang babae o lalaki, ang babae pala, sorry. Oo, ba't ganyan ang ginawa nyo po? Medyo ginawa niyang creepy. Ang itsura ng tao. Yan o, tignan nyo na maitsura nito guys. Oh. Lumang, sinaunang sementeryo pa. Ano? Master Gala. Paano mo nasabing panahon ng mga Amerikano yan? Gusto ko lang sabing panahon ng Amerikano ng pakailan. Sarap. Hindi guys, siyempre, sa dami ko na po napupuntahan ng mga heritage cemetery, napapag-classify ko na, classify, spell. Kung ano yung pang panahon ng Amerikano, panahon ng Kastila, different po kasi sila, iba talaga. So ito yung kanilang pinaka
bantilan. Pakita ko sa inyo, mga master. Tapos yung iba nga, syempre, hindi natin masasabi. Nagpapanggap na nagdadasal sila kunyari dyan. Pero tuwing Friday sila pupunta rito upang mag-ritual. O, ang tawag po doon mga mangkukulam sa sementeryo. Doon sila nagkagawa ng mga ano. Kasi ito yung kanilang bantilan. Yan. At ito yung kabila ang mga nitso dyan. Na mga pan. Ito siya. Dito pinapatong bago ilibing to. Nakasalamin yung krus. So tingnan nyo, isa sa patunay. Yung mga ganyang style, makikita nyo yan. Kita nyo ba? Ano yan, oh? Oh. Baka yun yung ginamit ng makeup ng burol niya. Anong kulay gusto mo dyan, guys? Comment below. Tinitignan ako ng mga marites, guys. Yung mga dumadalaw. Halatang marites eh, charot. So ito mga master, ito yung isa sa sementeryo na nag-trending sa atin before, na huling pagbablagan ko na po. Ito siya, guys. Sa pangalan po ni Jesus. So bakit ba ako bumalik dito mga master? Parang ang dami nakatingin. Ayan, dito pa rin yung mga, parang may mga gamit. Napakabigat pa rin, guys. May mga gamit dyan. Ayoko na pong makailam. Ayoko na pong kahit sino po yung sabihin natin na masasabi ko na mapahamak man sila or what. Hindi na po ako magmula ngayon makikialam. Oo, sa mga ginagawang kasamaan nila, dahil ipagpasa Diyos na lang natin mga master. Kasi lahat naman po ng mga ganyan, tanging ang Panginoon lamang po ang makakapagbura, makakapag-alis ng mga negativity. Ramdam ko pa rin yung bigat hanggang ngayon eh, matapos po ang 3 taon mga master. Ngayon walang dala ko kasi yung pangontra, meron akong dalang pangontra bukod sa prayer. Kita mo, walang nambabato ngayon sa atin. Unlike nung hating gabing pumunta tayo, ay may nambato nga. Grabe mga master, no? Napaka-historical yan. Tsaka karamihan din, aminin nyo, yung napanood nyo yung vlog rin trending, aminin nyo sa sarili ninyo na nagkaroon ng interes ang karamihan na mag-vlog na rin sa sementeryo. Pero I'm proud, we're so proud kasi isa tayo sa mga naging pioneering po sa pagbablog sa mga sementeryo. Sobrang sarap pa sa pakiramdam, maka-inspire ka na yung iba, malaman mo na ayun, meron ding ibang taong aasenso. Alam mo yun, nakakatuwa lang. Pangit lang sa iba, binababo yung content, ginagawa ng storya, ginagawa ng kung ano-anong wala naman po masamang gumawa ng storya, pero yung sasabihin mo na iibahin mo or arkila ka ng mga multo na ganyan, masasabi ko lang mga master, hindi po maganda. So I'd rather to shoot. Kita nyo to, oh, ginawang ano yung mga lapida, ang tapakan kasi nagkakatubig-tubig dito. Grabe, napakasukal na ng sementeryo. Ganito na lang yung maaaring sapitin ng bawat isa sa atin. Dapat hindi tayo mapag-ano guys mapagmataas sa buhay. Hindi tayo dapat mapagmalaki kung ano man ang meron sa atin. Maging proud lang tayo dahil pinaghirapan natin ang mga bagay na yan. Pero sasabihin mo na ipapagmalaki mo ng bonggang-bongga, ipagyayabang mo talaga. Pangit yun guys. So padilim na. Sa huling pagkakataon na to mga master, pinapangako ko din sa inyo, saksi kayo na hindi na po ako talaga babalik pa muli sa sementeryo ito. Iniiwan ko lahat ng mga negativity, lahat ng mga hindi mabubuting alaala sa pinaka-sementeryo. At meron din akong nabasang artikulo or parang may nag-upload lang. Wala raw pong mga kaluluwa sa sementeryo dahil patay naman nandito. Tama naman po. Pero
sa mga libingan, may mga nagtatago po. Yan, ilalagay ko po sa screen. Nasa Bible po yan. Hindi po pwede magsinungaling ang Biblia, mga master. Mas pipiliin mo na pong maniwala sa nakasulat sa Bible kaysa po sa hindi. Pero para sa akin naman po, iba-iba naman po kasi tayo. Sabihin nyo man na, ay marami naman ang nagsulat ng Bible, iba-iba naman yan. Sabi din kasi sa Bible guys, ang salita ng Diyos iniingatan po niya. Meron nga nakitang isang script na for over 1,000 years sa isang sa Patmos Island yata, kung di ako nagkakamali. Sulat ito ni John, kung di po ako nagkakamali, ilalagay ko na lang. Kasi yan sagrado po yan eh. Naniniwala po ako na lahat po tayo, dapat paniwalaan din talaga ang banal na kasulatan. Bongga. Pink. Siguro favorite nilang pamilya yung pink. Charot. Bakit palaging sementeryo yung gusto mong pinupuntahan? Halos lahat po ng stress ko naiiwan ko po dito sa sementeryo. Minsan may mga negativity nangyayari sa akin, iniiwanan ko po dito. Umiinit yung talampakan ko. Pag ganyan yung pakiramdam ko na marami lang to sa paligid. Alam ko 3 years na tayong magkakasama, mula simula pa lang minahal ninyo ang mga vlogs natin sa sementeryo. Papaano tayo aakyat sa pag-asenso kung palaging kamatayan o patay ang ating content? For the final decision ay minabuti ko na wag na o tuluyan ng alisin sa content natin ang sementeryo except sa puntod ng sikat. Pero wag po kayong mag-alala, may mga naiwan pa tayong more or less 5 or 6 videos na i-upload pa natin last week ng October o bago ang undas. Feeling ko po na masaya din kayo sa desisyon kong ito. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Dito pa lang po tayo magsisimula sa bagong yugto ng ating karera. Na kung para sa iyo, ay para sa akin din. So idadagdag ko na lang po ibang mga sementeryo related sa content na ito na aking napuntahan. Marami pong salamat.